Inis na inis nga itong si Zoe dahil tuloy ang banding ni Annalyn at ni Robert. Hindi niya ito nagawang pigilan dahil ayaw niyang maging masama rin ang tingin sa kanya ng ama kagaya ng tingin nito kay Moira. Kaya kahit masakit ito para kay Zoe ay pumayag na lang din siya. Habang nag-iisa naman itong si Zoe sa loob ng bahay at nag-iisip kung paano masisira ang banding ng mag-ama, may tumatawag sa phone ni Robert at nakita ito ni Zoe. Nagawa itong sagutin ni Zoe para malaman niya kung sino ang tumatawag kay Robert. Nang marinig ni Zoe ang boses, nalaman niyang si Giselle ang tumatawag. Hindi nga nagsasalita itong si Zoe at pinakinggan niya lang ang sinasabi ni Giselle. Ngayon ay alam na ni Zoe na gustong makipag-usap ni Giselle kay Robert at gustong pumunta sa bahay nila. Nang marinig niya ngayon ay agad niyang ibinaba ang phone. Kaya naman nagtataka itong si Giselle na bakit bigla siyang binabaan ng phone ni Robert. Kaya iisipin niya na hindi si Robert ang nakasagot ng phone. Sa sobrang kaba naman ni Zoe na magkausap itong si Giselle at Robert kaya agad niyang binura ang call history ni Giselle sa phone ni Robert. Para na rin ang dalawa ay hindi tuluyang magkausap. Sa kabilang banda naman, tama nga si Annalyn na mainggit itong si Zoe sa banding nilang mag-ama, kaya hindi rin nakatiis itong si Zoe kaya lumabas din siya para makasama at malaman kung ano ang ginagawa nila. Sumama na rin si Zoe dahil niyaya siya ng kanyang ama para makabanding ang kanyang kapatid. Kahit labag naman sa loob ni Zoe, siya ay lumabas na rin. Nakita nga ni Zoe na masayang-masaya si Annalyn at si Robert, kaya naman inis na naman itong si Zoe. Sa labas naman habang masaya ang mag-ama, nakakita naman si Annalyn ng shooting star, kaya naman nag-wish sila. Dahil mabuti si Annalyn, ang wish niya ay para na rin sana magkaayos sila ni Zoe at maging masaya na. Ang wish naman ni Robert ay para sa magkapatid na sana ay lagi silang masaya at magkasama at wag nang mag-aaway at laging magkasundo. Dahil masama naman ang ugali nitong si Zoe dahil mana sa kanyang ina kaya ang wish niya na sana ay walang matupad sa mga wish ng mag-ama. Sinulit nga ng mag-ama ang pagbabanding nilang dalawa habang si Zoe ay inggit na inggit. Samantala, nag-aalala naman itong si Lynette kay Annalyn dahil malakas ang kutob niya at hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kaya nga para makasigurado itong si Lynette ay patuloy niyang tinatawagan si Annalyn pero hindi ito sumasagot dahil nasa labas sila ng bahay at patuloy ang pagbabanding ng mag-ama. Tama nga ang kutob ni Lynette na merong nangyayaring hindi maganda kay Annalyn. Dahil nang matutulog na itong si Annalyn at Zoe, sinabi ni Robert na silang dalawa ay sa kwarto muna magkasama. Pero dahil naiinis itong si Zoe kaya ayaw niyang makasama si Annalyn sa kwarto niya, kaya sinabi niyang sa kanya na ito at siya'y aalis na lang. Pinipigilan naman ni Annalyn itong si Zoe na wag nang umalis at pati na rin itong si Robert. Pero si Zoe ay ayaw magpapigil kaya naman agad siyang sumakay sa sasakyan niya. Si Annalyn naman ay patuloy siyang pinipigilan, kaya humarang itong si Annalyn sa sasakyan ni Zoe. Sinabi ni Zoe na wag siyang pigilan at umalis si Annalyn sa harapan niya. Pero sinabi ni Annalyn na hindi naman siya magagawang banggain ni Zoe. Pero dahil sa inis naman ni Zoe ay agad niyang pinaandar ang sasakyan, kaya naman nasagi itong si Annalyn. Sobra nga ang pag-alala ni Robert sa kanyang anak na si Annalyn. Ganon din si Zoe na nag-alala kay Annalyn. Hindi alam ni Zoe na ang ginagawa niya ay lalong magpapalayo sa loob ng kanyang ama at lalong magagalit ito sa kanya. Sa kabilang banda naman, meron na namang masamang binabalak itong si Moira na ikakagulat ng lahat. Nagpasalamat nga siya kay Nerissa dahil sinend ang mga photos at ano na naman kaya ang mga picture na ito. Magtatagumpay nga kaya itong si Moira sa kanyang masamang binabalak na naman. O tuloy-tuloy na ang kanyang karma. Yan ang dapat nating abangan sa susunod na episode ng Abot Kamay na Pangarap.